Okay siya guys, oh. Like police visibility. Can asa gyud diri. Papi. Hello mga nubunoy, mga manay. So, balik ulit tayo dito sa Baco City, no? At andito tayo ngayon sa ikatatlong hotel namin na pinag-check-inan. Nandito tayo sa Mid City Hotel. Gusto ko lang naman ma-highlight itong hotel na to mga manoy, no? Kasi natuwa talaga ako dito. O kaya namangha ako sa hotel na to kasi mura lang talaga siya. Hindi mo mahanap yung presyo na to kahit saan dito sa UAE. Kasi ito lang yung presyo niya. You read it right, 234 dirhams lang for 2 nights na yan. At tsaka with free breakfast na din. So, hindi mo talagang mahanap itong presyo na to kasi sa Abu Dhabi or sa Dubai, meron ka mahanap na tig 120 or pero siguro 110. Pero, hindi masyadong malinis. Ito, sobrang linis. Tsaka, biruin mo, may may toothbrush na free, may toothpaste. Kasi, doon sa, yung 4-star hotel na Shah Palace Hotel at saka yung sa 5-star hotel na pinag-check-in na namin doon sa Tufandag, yung Kafkas Hotel, 5-star yon, walang toothbrush. Pero itong 3-star hotel na to sa Mid City, may toothbrush na sila. So, natuwa lang ako kasi yung pagdating talaga namin first day dito sa Baco, hindi kami nakapagdala ng toothbrush. So, naghingi ako ng toothbrush doon sa Shah Palace. Pero hindi sila makabigay. Sabi nila, bumili na lang daw kami. Na-amaze lang talaga ako kasi personal kits yung mga yung toothbrush at saka toothpaste. Maliban sa sabon at saka sa shampoo na talaga namang pwede ibigay nila. Pero kahit na 3-star hotel lang sila, napag-isipan lang ma-provide yun sa mga customer nila na hindi nabigay doon sa 4-star at saka 5-star hotel na pinag-check-inan namin. Maliit lang ang hotel na yon kasi sabi nung nasa front desk mga nasa 7 rooms lang, parang hostel nga lang, pero Mid City Hotel yung pangalan niya. So hotel siguro siya. So ayun nga mga manoy, at pagkatapos naming mag-check-in, tagpalit lang ng damit at hindi na kami nagsaya ng oras. Kailangan naming masulit kung anong meron dito sa Baco. So lumabas kami agad kahit medyo pagod pa kasi galing kami doon sa Shadag. Galing kami ng 3 hours na travel papunta dito sa Baco City ulit. So, sa ngalan ng pagdamar-damar dito sa Baco kasi ito yung pakay natin mag-tour. So, yun nga. Lumabas kami agad. So, ito pala dito mga manoy ay dito yung funicular. Itong funicular para tong parang siyang tram papunta doon sa taas. Doon ito yung mga hagdanan papunta doon sa taas. Yung sa gilid, yung nakita nyo kanina is yung funicular, yung tram na papunta doon sa may park nila doon sa taas. At sinubukan naming maglakad lang kasi yung tram closed na, wala na sa oras sa operating hours nila. So sinubukan namin magpunta doon pero parang napatigil na kami kasi medyo matirik pala tong dadaanan namin. Minabuti na lang namin bumalik muna para sa kinabukasan na lang na tour namin at nasakyan namin yung anong meron doon sa funicular. So, ito yung view natin sa ngayon. At sa aming paglakad-lakad, yun yung flame tower. Sa ngayon, yung flame tower nila nakapatay yung ilaw kasi for today ay nag-commemorate sila ng great tragedy nila dito sa Azerbaijan. Parang ang dami daw namatay sa araw na to. Every January 20th of the year sila nag-commemorate. Parang may nangyaring
killings sa araw na to. Kaya yun, as respect, hindi ang flame towers, hindi sila nagpailaw. So karon guys, as tunggingon sa mong tour guide ganina, January 20, they are commemorating the great tragedy that was happened last January 20, 1991. So dili maayo mo saka ito karon, okay makitaan sa ilang tower, sa ilang flame tower. Amoy moon Matanas Boulevard. So ayun nga mga manay, katapos namin doon sa medyo materik na hagdanan, at napunta kami ngayon sa Boulevard ng Baco City. Dumaan muna kami dito sa isang underpass para makarating doon sa boulevard nila. I can smell the sea. I can smell the beach. Tinawag yun sa scooter rin. No biking. See the map here. So ito makikita nyo ngayon na structure. So, ito yung carpet palace nila. Carpet museum. So ngayon, close pa sila. So bukas, pupuntahan natin yan. At sa gilid lang pala ng Carpet Palace is yun yung Little Venice nila. At dadaanan din natin tong Little Venice kung anong meron dito. Let's go up, let's go up, let's go up. Lumiya maligo dito eh. Kasi swimming pool. Takot pa si Manay na pumunta doon at sundan yung ibang mga nagpasyal dito sa Little Venice kasi medyo madilim dito eh, at saka puro lalaki pa naman yung nauna sa amin, so medyo takot siya. Sabi ko naman, ba't ka naman matakot, pareho tayong naggala dito. So tara, puntahan natin kung anong meron dito sa Little Venice na to. So ito yung makikita natin, medyo madilim. There ang flame tower. Fortunately, wala pa silang nilang ipagsiga karon. Hopefully tomorrow. So yun nga mga manoy, no, yun yung Little Venice nila. So after nun, at malapit lang naman talaga to sa Boulevard. After nun sa Little Venice, pumunta na kami dito sa tabing dagat ng Baco. Ito yung makikinat natin. At daming mga nagpasyal din dito kasi parang kung sa Abu Dhabi to, parang Corniche. Ito, mall din to, sa tabi ng dagat. Maganda doon sa Mid-City Hotel, parang malapit siya sa ibang pasyalan, tulad ditong Boulevard, tsaka yung funicular, yung Little Venice, at saka yung Carpet Museum. Sobrang lapit lang nun sa Mid-City Hotel. Try nyong i-Google or i-Google Map para makita nyo kung gaano lang sila kalapit. Napahulay sa aming mga manoy. Hindi pagkapinoy binatas. Mga karong gabi, mag-chill lang sa. Mag-chill. Kapo yarn? Pahulay yarn. So, after ganang paglakad-lakad namin mga manoy, no, medyo napagod na si Manay kasi galing pa kami biyahe tapos dumiretso agad ng gala. At yun nga, pa-chill lang muna kami dito sa Boulevard. At patingin-tingin sa mga magagandang tanawin at pinifeel namin ang lamig ng panahon.
sobrang lamig. Nung pagpunta namin dito, nasa 1 to 2 degrees lang yung temperature nila, tapos medyo mahangin pa, kaya mas malamig pa talaga. Mais, popcorn, suman. So after nga naming makapagpahinga ng kaunti at naglakad-lakad ulit kami. So nakita nyo yun mga manoy, no? May police. Ang kagandahan dito sa Baco City, yung police visibility nila kahit saan. Masasabi mo talagang safe kasi kahit saan yung mga police, may mga bantay talaga. Kahit nga itong mga aso, nakapagdawar-dawar, nakapaggala, yung mga aso, gala as a friend. Ito pala yung boulevard. Sobrang linis, sobrang ganda. Saka sobrang maaliwalas itong lugar na to. Dito yung na-miss ko sa Baco. Lamig din ng panahon nila. Yan pala makita nyo yung tower, Maiden Tower. Yung medyo walang ilaw na building. At saka ito nga mga manoy, makikita nyo, makita nyo yung Gucci, yung Dolce Gabbana, yung mga branded na mga gamit nasa street lang, nasa street shops lang. So, for your money. Yung mga mamahaling brands nasa street shops lang, hindi tulad sa Pilipinas or dito sa Abu Dhabi, nasa mga big malls talaga. Pero dito, yung parang European feels na makikita mo lang sa mga street. Sa atin yung street shops, mga okay, mga thrift. Pero sa kanila dito, mga branded. Hindi basta-basta na branded, mamahaling branded talaga. Kasi manay, tamang chill. Tsaka ito na nga, at may pinuntahan din kaming underpass. Tinaanan namin to kasi parang doon sa entrance, ang ganda tignan. Kaya pala, dito sa baba, sobrang ganda rin pala. Sobrang linis. Pwede kang matulog. Patawid to sa ibang street na naman. Yung underpass na to. So, ito lang yung vlog natin for today. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you so much.